So, basahin natin yung Luke. This is the last hours of Jesus Christ. Yung bang mamimili siya. Sa araw-araw natin buhay, alam nyo, namimili tayo eh. Atet ako, hindi. Ano susuotin ko? Ito ba? Lahat namimili. Pero mga walang kwentang pinipili natin. Ano yung susuotin ko? Ano yung gagawin ko? Pero sa Diyos talaga, it's a matter of life and death. Hindi lang life and death niya. Life and death ng buong tao. He was making a priority this time. The last hours, the last night ng Panginoon. Praise God. And Jesus Christ is a good example kung sino ang ipaprioritize nyo sa buhay nyo. Siya rin ay tao at that time. Sa Filipos, sinabi, Filipos chapter 2, mababasa nyo doon maliwanag kung bakit hindi in-explain ng mga ibang relihiyon to. Na siya'y bagamat Diyos, ay hinubad niya ito, bumaba sa kanyang trono, nagkatawan tao na isang alipin. Nagkatawan tao. Hindi siya talaga tao before. Kasama siya sa nag-uusap na gawin natin. Gawin natin. Ang tao na kawangis natin. Kasama siya ron. Kasi triyuin yan eh. But at that time na ang tao ay nagkasala, inanda na siya. And at that time na siya magkakatawan tao, talagang voluntarily hinubad niya ang pagiging Diyos ayon sa Filipos. Nagkatawan tao talaga siya. Hindi siya Diyos na makapangyarihan. Hindi. Lahat ng ginawa niya na miracle because of his faith in God. At yun din ang kini-question ng ibang relihiyon na kung siya ay Diyos, ba't siya nanalangin? Yes, at that time, kailangan niya rin talaga ang Diyos. Tao talaga siya. At nanalangin talaga siya kasi nga, at that time, nagpakababa siya. Kaya itong portion na to, the last hours of his being a human, may sakit, nakakadama siya ng sakit, nakakadama siya ng uhaw, nakakadama siya ng gutom, at nakakadama siya ng hinanakit at pagkaselos. Lahat yan nadama niya. And he was choosing whether to give up his life or not. Kasi alam niya yung sakit eh. Basahin yung description dito. Meron dito sa sobrang problema na ihimatay. Nahihilo, nagkakasakit. Pero dito ang description, pumatak ang kanyang dugo sa pisngi. You see yung intense ng kanyang nadarama. Basahin natin. Basahin kayo 39 kayo sa 40, ha? Jesus went out as usual to Mount of Olives and his disciples followed him. Kayo sa 40. Kasi siya nadarama niya, he need to prayer. Kailangan niya manalangin. Kailangan magkonsulta sa Panginoon. Kailangan idain niya ito. Kailangan sabihin niya sa Diyos to. How much more tayong tao? How much more tayo? Siya Diyos na siya. At kilala niya kung saan siya galing. Lagi niya sinasabi, kilala ko ang Ama. Ako'y galing sa Ama. Alam niya yung sarili niya. But at this time, kahit kilala niya ang sarili niya, alam niya kung saan siya pupunta, kung saan siya nanggaling, sabi niya, let us pray. Manalangin tayo. He withdrew about a stone's throw. Siguro ganyan lang sa may pinto. Ganyan lang kalayo. Beyond them, knelt down and pray. O kayo, sunod. And that is his, yun yung dilema niya. He was choosing kung pwede lang alisin nyo itong cup of suffering. Yun yung yung paano siya mamamatay. Alam niya na yun. Nakasulat na eh. Nakasulat na yun sa Psalms.
At alam niya na rin, nadarama niya na, hindi pa man siya pinapako sa krus, pero nadarama niya na yung sakit. Imagine niyo yun. At ang panalangin niya, ang kanyang panalangin, kung pwede lang, alisin niyo na itong suffering na aking haharapin. Kung pwede lang. Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban niyo. He was praying to God, if possible, patawarin na mga tao na hindi namin papako sa krus. Kung pwede lang. Kung pwede lang, hindi na ako umattend dito. Pero gusto niya umattend tayo. Kung pwede lang, hindi na ako manalangin sa gabi. Matulog na ako dire-diretso. Pero kailangan tayo matulog. Kailangan tayo manalangin. Kung pwede lang, yung tithes ko, kalahati lang. Pero kailangan yung tithes, ibigay ng buo. Lahat marami kung pwede lang eh. Lahat ng yan, choices natin. That's your choice. And this is an example of choice. Kung pwede lang, wag na siyang ipako sa krus. Pero hindi pwede. Kasi, sabi sa Hebrew, walang kapatawaran kung walang pagbubo ng dugo. Walang kapatawaran. Imagine niyo yun, nang lumaya siya, hindi siya papako sa krus. Pero totoo, pag nangyari yun, wala kayong kapatawaran. We will not be forgiven. Either na mamatay kayo sa sarili niyong dugo, or may mamatay sa ibang dugo para sa atin. Yun talaga ang justice. And God is a God of justice. He is a judge. Judge siya, hindi siya Diyos ng pag-ibig lamang. Yun ngayon ang binabago ng mga tao. Kung siya'y pag-ibig, wala dapat kaparusahan. Mali. Huwag niyong alisin sa pagiging judge, pagiging husgado ang Diyos. Part ng kanyang katatagan ng trono ng kalangitan ay pagiging hustisya. And that is righteousness. Ito sa alisin niyo sa Panginoon. Kaya mali yung turo na walang impyerno. Kaya mali yung turo na walang lahat ay patatawarin. Mali yun. Huwag kayo basta maniniwala. Magandang pakinggan, ano? Pero actually, hindi totoo yun. Kasi kung wala ng impyerno, wala na dapat krus. Dapat natupad na yung sinabi ni Jesus, kung pwede lang, wag na akong mag-suffer. Patawarin na lang lahat sila. Pwede yon. Pero anong ginawa ng Panginoon? Hindi siya pumayag. He has to die on the cross. The very reason na kailangan siyang mamatay sa krus kasi literal na may impyerno. Literal yan. Kaya kung may narinig kayo nakaturuan walang impyerno, mali po yun. Sayang ang kamatayan ni Kristo sa krus kung walang impyerno. That is the very reason na kailangan siya mag-suffer. In few hours, hulihin na siya. Parang si Digong. Kinukumpara kay Digong. In few hours, hulihin na siya. Alam niya yon. At yung sakit na nakikita-kita niya, tatlo yung sakit na madarama niya. Actually, tatlo yung sakit na dadabahin niya rito. Una, sakit na iiwanan siya ng mga disciples niya. Iwanan siya, mag-isa. At ang sakit doon, isa pa magkakanulo sa kanya. Itidinay siya sa harap niya. Hindi ko kilala yan! And then kumilaw, hindi ko talaga kilala yan! Pangatlo, nagmura pa nga eh. Hindi ko kilala yan. At tumingin si Jesus sa kanya. Yung tingin na yun, hindi tingin ng pagpaalala. Nasaktan din si Jesus doon. Nasaktan siya noon. Sakit na iniwan siya, emotionally sakit yun. Pangatlong sakit, yung iniwan siya spiritually ng Ama. Kasi nga, in his state, nasa kanya ang lahat ng sakit. Ang kasalanan natin. Madumi siya. Hindi siya ang Diyos ay hindi makaharap sa kanya. Kaya nga dumilim eh. At sa sumigaw, Ama ko, bakit mo ko pinabayaan? Hindi siya talaga pinabayaan. Hindi siya pinabayaan ng Diyos. In fact, hinabili niya ang kanyang espiritu. But it is an expression of naramdaman niya kung paano mawalay sa Diyos. In that moment. Masakit spiritually. At pagatlong sakit ay yung physical.
Physical at nagsasampal ka, inuhuli ka pala, binabatok-batukan ka na, kinukutos-kutusan ka na, pinapalo ka na. And then, kinaumagahan, wala kang pagkain, puyat ka, lahat na yan. No? And even emotional, kasama rin, dinuduraan siya, sinasampal siya. Imagine ninyo, nilikha niya. At ang sumasampal sa kanya, mga nilikha niya. Siya ay Diyos, siya ay King of Kings, pero dinusta siya. Dinuraan siya sa mukha. Ang sakit nun. Kailan nga mabalya lang kayo, lalaban kayo. Hoy! Bakit mo binalya? Balya pa lang yun. Talagang dinusta siya. Masakit talaga yun. And then sa umaga, pinaghampas siya, lahat ng mga dugo niya naglabasan na yata, kaya ang bilis niya namatay. At pinako sa krus. Alam niya lahat yun. Ganun kasakit. Kaya he has a choice whether to die for us or to free himself. Actually, sabi niya dun sa John, ako'y may kapangyarihan. John 10. Basahin nga natin. He has the power na hindi niya ibigay ito. But he has also the power to give it, to lay it down. John chapter 10, verse 17 to 18. Ito na pipredict niya na, no? Kasi akala ay siya ay ito'y gawa ng mga tao. Pero actually talagang inalay niya. The reason my Father loves me is that I lay down my life. Hinanda niya na talaga ang katawan niya. Only to take it up again. So may kapangyarihan siya ibalik. Ibabalik niya rin yun. Wala talagang makakuha nun. Tuloy natin. No one takes it from me. Wala naman talaga makuha. Maging kamatayan, hindi siya makakuha ng kamatayan. Maging kasalanan, walang kapangyarihan ng kasalanan sa kanya. But I lay it down of my own accord. Kaya lang ito nangyayari sa kanya, ginusto niya yon, pinili niya yon para sa atin. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This is command I received from my Father. Imagine nyo, nag-usap-usap sila. Ikaw na magkatawang tao. Ikaw magkatawang tao at iaalay mo ang iyong katawan lupa. Dahil ang ililigtas mo ay mga tao. Hindi mga anghel, mga tao. Kaya kailangan siya magkatawang tao. Kaya sabi niya, ang katawang to, ang buhay ko, ay may kapangyarihan akong ibigay at bawiin. Wala makakuha naman talaga sa akin to, pero talagang inalay ko to. Kaya yung choice na to, bagamat masakit, talagang ginusto niya na rin, na siya ay pako sa krus, pero masakit. Na siya ay duraan, nakakabwisit yun, dura-dura ka sa mukha, pinili na rin niya yun. Naiwanan ka ng mga pinakain mo, sarap-harap mo, dininay ka pa ng 3 beses, masakit yun. At ang Panginoon Diyos ay hindi niya makasama for a moment because of the sin of the world. Kaya siya sumigaw ng, Ama ko, bakit mo ko pinabayaan? In few moments, daraman naman niya kung paano mawala ng Espiritu ang Diyos sa piling niya. And that is the pain, 3 pain. Pain emotionally, pain physically, pain spiritually. Sabay-sabayan. Pero mas pinili pa niya na ibigay ito, i-lay down. So Jesus made a choice to take the pain and save us. Yan ang pinili niya. Yan ang ginusto niya. Minahal niya tayo. Pinili niya tayo. At kung kayo'y pinili, walang dahilan para matakot kayo. Walang dahilan para mangamba kayo. Walang dahilan para matakot kayo sa future kasi hinanda na kayo ng Panginoon din. Alam niya na ang mga magiging magandang buhay niyo. Sumunod lang kayo sa Kanya. Kaya nga ang gusto ng Panginoon, umasa ka lang sa Kanya. Huwag niyong i-build masyado ang sarili niyo dito sa lupa. Dahil kapag binild niyo, parang alam niyo yung Babylonian Empire. Ako'y nagtataka, anong kasalanan ng mga taong ito na nagtayo lang naman ng tore,
Pero nagalit ang Diyos. At sabi, simula pa lang yan ang kanilang kasamaan. Tinawag nito kasamaan. The reason why, bakit ito sinira, pero noon talaga, tagal kong inisip, anong kasalanan nila ron? Natural lang naman na makaisip ng infrastructure para sa kanilang sarili. Kasi ang dahilan noon ay ang mga tao, remember, gagagaling lang nila sa baha. Gagawa sila ng sarili ng ikatatatag ng kanilang buhay dito sa lupa. Nagplano sila, gumawa sila. Kumbaga, hindi na nila kailangan ng Diyos. And that, ayun ang ayaw talaga ng Panginoon. Yung bang kumpiyansa ka sa buhay dito? Yung bang matatag ka dito sa buhay na ito? Hindi naman masama na maging secure tayo rito. Pero yung pananampalataya mo, ang gustong-gusto niya talaga, lagi kang umaasa sa Kanya, sa lahat ng bagay. Sa magiging kasiyahan mo, sa mga plano mo, sa mga pangarap mo, dapat lagi na sa Kanya. Kaya yung Tower of Babel, doon ko lang naunawaan na ang sa panimula pa lang ng pasimulaya ng kasamaan nila. Kasi they want to build a tower for themselves to secure their life here. Yun ay karugtong din sa sinabi ng Diyos, wag yung kainin niyang kaalaman ng mabuti at masama. Kasi pag kayo may kaalaman na, mas pipiliin niyo maging masama. Yun ang dahilan. Ang Diyos gusto niya lagi tayo umaasa sa Kanya. Ang Diyos gusto niya lagi naghihintay sa Kanya. Kaya ako hindi ako mahilig yung mga mahabang plano. Kasi at hindi rin man ikaw nasusunod minsan talaga eh. Kaya, Army, maunawaan mo ako. Huwag mo akong hingihan ng pang-anim na buwan na tena, ha? Team. Ang tagal doon, ha? Mag-iisip ako ng team. Eh, samantala maging itong araw na to, minsan yung mismong sinulat ko, hindi ko nasusunod. Pang-anim na buwan pa. Kaya unawaan mo ako, ha? Kaya minsan naghihintay siya sa, bigyan mo ako ng pang-anim na buwan. Pang-anim na buwan. Tagal nun. Buting kalooban ng Diyos yung ikalima ka-anim. Bakit hindi niya kalooban yun eh? Huwag tayong umasa sa ating plano rito sa lupa. Umasa lagi tayo sa Kanya. Magbabad tayo sa Kanya. Sa Kanya manggagaling kasi lahat yan. Even the last moment, yung sinusulat ko rito, minsan hindi ito nasusunod. How much more yung pang-anim na buwan? Kasi minsan, ang gusto natin yung secure tayo, pang-anim na buwan, pang isang taon. Kapag kayo naka-feel ng security dito sa lupa at na-feel nyo na kayo, sabi nga ng Bible, kung sino pa yung na-feel na matatag, doon pa yung madalas bumagsak. Kasi nga, they already have the self-confidence. Ang totoo, ang self-confidence natin nasa Panginoon. At yun ang gusto niya. Lagi kang tumatawag, lagi kang nananalangin, lagi kang nagbababad. Kasi siya ang nagpaplano, siya ang gumagawa, siya ang nagbibigay. Maging sa panalangin, hindi niya sinabing, humingi kayo ng pag-isang taong pagkain. Sabi doon, araw-araw lang. Tama na yung araw-araw. Tama na yung araw-araw. Huwag yung pag-isang buwan, huwag pag-isang taon. Yung araw-araw, okay na yun. At huwag kayong mamumblema. Sabi niya, sino makakadagdag sa inyo ng buhay sa inyo na mag-isip sa inyong problema? Hayaan yung problema na mamumblema sa kanyang sarili. You have a choice. Ang choice natin, manampalataya o manampalataya sa kakayanan natin. Si Jesus, kaya niya yun. He has a choice to save himself. He has a choice to remain as he is. May choice siya, pero maliwanag dito, mas pinili niya ialay. Mas pinili niya ang kapakanan ng tao. Mas pinili niya ang kasiyahan ng Diyos. Kaya, Jesus humbled himself before God. He himself is God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Everything is created through Him. You know, siya yung kasama dun sa nagsabing nag-usap-usap gawin natin. Gumawa tayo. Kasama siya doon. And He is the light, and the Word became human and dwelt among us. Nagpakababa talaga siya. Kaya naman siya ang tinanghal ngayon sa harap ng Diyos. Sabi, ang lahat naman ay pupuri sa Kanya, sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. Hindi niya alintana yung choice niya.
Hindi niya alintana kung sino siya. Kaya, huwag niyo rin masyadong itaas ang sarili niyo. Kaya lagi kong tinuturo, hindi yung kung sino ka sa Diyos, kung sino ka sa mundo. Ayoko magturo nun kasi may kayabangan yun eh. Your real identity. The real identity, we are nothing. Actually, there is nothing good in us. Mabigyan ka ng konting katalinuhan, ang yabang mo na. Mabigyan ka ng award, akala mo kung sino ka na. Malaman mo lang, nakakayabang yan. Naramdaman ko yun. Nabigyan ka ng mga blessing ng Panginoon, sa blessing ka na pumufocus. Actually, there is nothing good in us. Kaya, ang maganda, lumapit tayo sa Panginoon, matakot tayo sa Panginoon, na siya ang mag-direct sa atin. Kasi kapag ang Diyos ang nagda-direct sa atin, yung mga pangit sa buhay natin naalis niya, binabago yon. Lahat tayo merong hindi maganda sa ating katauhan. Lahat tayo. Mabigyan ka ng konti, kala mo kung sino ka na. Nagkaroon ka lang ng kaalaman, akala mo lahat na alam mo. Binayaan ka ng Panginoon, akala mo makapangyarihan ka na, akala mo may agimat ka na. Ginagawa natin agimat ang mga binibigay sa atin ng Panginoon. Hindi dapat ganon. Ang maganda, sino ang Diyos sa buhay natin? Always humble Himself. God Himself, si Jesus mismo, hinumble niya ang sarili. Hindi niya alintana. He humble Himself before God. Hindi niya inisip, nakapantay niya ang Diyos. Hindi niya inisip na siya talaga ang may-ari ng lahat ng bagay. Hindi niya inisip ang lahat ng mga magagawa niya. Alam niyo, inisip niya, kayo. Alang-alang sa atin. Lagi tayo inisip niya. Kaya He has the power to give, power to take it back, power to lay down, at wala makakagawa doon, kundi siya lang. And His priority are us, hindi yung sarili niya. Talagang nagpaka-humble siya sa kalooban ng Panginoon Diyos. Kaya isipin niyo ka rin kalooban ng Panginoon. Seek ye first the kingdom of God. Ang kalooban niya ay magpakababa kayo sa harap niya. Ang laging isipin kung sino ang Diyos sa buhay niyo. Bagamat tayo anak ng Diyos, yes, nandun ako. Pero wag niyong pagyabang. Kaya may mga Kristiyanong yayabang magsalita. May mga reliyon na ang yayabang, alam mo sila lang ang ligtas eh. May mga ganon. Huwag niyong isipin yun. Hindi tayo, ang gusto niya talaga, kahit na kayo ligtas, kahit na kayo anak ng Diyos, you still be humble before God and before men. Ang mga disipulo, hindi nila pinagyayabang na sila ay anak ng Diyos. Basta sinishare lang nila si Jesus ay namatay sa kanila. But even though na sila ay may kapangyarihang magpagaling, tumawag sa Panginoon, maging si Jesus sabi niya, sabi ng mga disipulo, Panginoon, gusto niyo tumawag kami ng kidlat para mamatay na itong mga ayaw pumayag? Hindi niyo alam ang sinasabi niyo. Minsan, nagdaan siya sa mga taong hindi siya papapasukin kasi naglalakad sila. Hindi siya pinayagan. Nagalit yung mga disipulo para bang na-insulto. Gusto niya, Panginoon, magtawag kami. Na-experience silang magkaroon ng kapangyarihan galing sa Diyos. Kaya gagawin nila yon. Sabi ng Diyos, wag na, hindi nyo alam yung mga pinagsasabi nyo. Yabang lang yan. Yun, nagbibigay ng kayabangan talaga. Kapag nag-focus kayo kung ano binigay sa inyo ng Panginoon, mag-focus kayo kung sino ang Diyos sa buhay niyo. Still be humble before men and before God. Huwag niyong isipin lahat magagawa niyo dahil anak kayo ng Diyos. Hindi. Kung hindi nalagot tayo ng Diyos sa plano niyo, hindi rin gagawa ang Diyos. Ang talagang una nating isipin, ang Diyos, kung gagawin niya o hindi. Be humble before God. Jesus Christ Himself, hinumble niya ang sarili niya. Hindi niya pinag-iitan na siya ay Diyos. Humble yourself before God and before men. Okay, mataas masyado magsalita. Kaya ko yan! Mangyayari yan in the name of Jesus! Kayabangan na lang yun. Lahat na lang in the name of Jesus, in the name of Jesus.
kayabangan na lang talaga. Be humble. Let the Lord work in your life. Hayaan nyo na ang Diyos ang mataas, hindi kayo. Hindi ang inyong mga salita. Hindi ang inyong kung paano kayo gamitin ng Panginoon. Let the Lord speak through your life, to His miracle. If Jesus Christ humbled Himself before men, much more kayo. Diyos na siya, kayo, inadapt lang. Humble yourself before God and before men. And Jesus prioritized us. Yun ang kagandahan talaga nun. Kaya huwag kayong matakot na walang pera. Huwag kayong matakot na walang susutin. Huwag kayong matakot na bukas kung anong breakfast nyo. Kung si Jesus pinarioritize tayo, yung pinaka-importante, how much more yung araw-araw natin buhay. Jesus prioritized us over Himself. Mas pinarioritize niya tayo. At gagawin niya yun sa buhay niya. Pa-priority kayo. Hindi kayo ilalagay sa kahihiyan. Hindi kayo ilalagay sa alanganin. At na-experience ko yun. May mga panahon na ako yung halos mapahiya na, pero tinataas din ako ng Panginoon. May ginagawa siya ng paraan. Jesus prioritized us over Himself. Kaya naman kinatatakot nyo, alisin nyo na yan. Isipin nyo, inuuna kayo ng Panginoon. Meron na siya nakalaan para sa inyo. Inisip niya na ang para sa inyo. Inisip niya na ang ikasisiya nyo dito sa buhay natin. Huwag kayong mangarap para sa inyong sarili. Huwag kayong mangarap o magpaplano ng ikasisiya nyo para sa inyong sarili. Let the Lord dream for you. Let the Lord plan for you. Let the Lord give what is the best for you. At yan talaga ang kalooban ng Panginoon Diyos. Kung si Jesus, tayo lagi inuuna, kayo, sino inuuna nyo? Sarili nyo ba? Buhay nyo ba? Ikasisiyan nyo ba? Tayo lang magsitayo. And that is the miracle and mystery of God. Yan ang kanyang miracle. Yan ang misteryo ng ating Diyos. Na para bang akala mo wala kang ginagawa pero may gumagawa na para sa'yo. Na akala mo wala kang pinaplano. Ilang beses akong nasabihan, wala daw akong plano. Maging sa ibang church. Pag talaga hindi ko feel ang Panginoon, hindi ko kasama ang Panginoon, hindi ako makakilos. Pero alam nyo, kahit na wala kayong ginagawa, basta't babad kayo sa Panginoon, siya na ang gumagawa para sa inyo. Siya naghahanda para sa inyo. And in the time na talagang kayo ay kikilos na, iba ang inspirasyon. Iba ang ibinigkakaloob ng Panginoon, kaliwat kanan dumarating. Kaya nagsabi na wala akong plano. Ngayon, wala na silang masabi. Kasi nakita ko rin naman, wala naman talaga akong plano. Ang mga plano ko, hindi natupad. Ang plano niya ang nasunod. Kaya dream for God, plan for God. Find yourself for God. Mangarap kayo sa Panginoon. Hanapin niyo ang kasiyahan sa Panginoon. At gagawa siya para sa inyo. Kung si Jesus, inisip na kayo, hindi pa kayo pinanganganak, 2,000 years ago, nasa bingit siya ng desisyon kung susunod siya o hindi, pero nakikita niya na kayo. Para sa inyo yun. Panginoon, salamat. You prioritize us above all. Kaya naman, Lord, teach us to prioritize you. In Jesus' name. Hallelujah. Gawin niyo kami mapagkumbaba, Panginoon. Huwag namin ipagmalaki ang pagpapala na pinagkakaloob niyo sa amin. Huwag namin ipagmalaki, Panginoon, ang biyaya, Lord God, na tatamasa namin sa inyo. Huwag namin ipagmalaki, Panginoon, ang kalaman, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Bagkus sa bawat sandali, make us humble before you and before men.
like Jesus Christ, O God. He has the power to give and to retain it. Pero mas ginusto niyang ibigay ito. Kaya ganun din kami, Panginoon. He has the power to lift Himself, pero mas ginawa niya na magpakumbaba sa harap ng Diyos at harap ninyo at harap ng mga tao. Ganun din po, Panginoon. Walang hihigit sa Kanyang Panginoon. Kaya naman, kayo ang aming Panginoon. Lord, matupad namin ang kalooban niyo sa buhay ng bawat isa. Matupad ang plano niyo sa bawat isa. Matupad ang gusto niyo sa bawat isa. At makikita nila, Panginoon, na kayo, sila ang priority niyo. Makikita nila, Lord God, ang kagandahan niyo. Makikita nila ang kalakasan niyo. Makikita nila ang kapangyarihan niyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you.